Hello guys, welcome back to my channel and this is Wanderlust. So, usapang finances tayo ngayon. Usapang side hustle at isa ito sa aking mga side hustle o tinatawag na pwede mo ring tawagin na pinagkakaabalahan ko aside sa pag sinabi nating side hustle, ito yung mga source of income mo na aside sa major income mo, halimbawa trabaho mo or may business ka or halimbawa, isa sa mga example din na mga side hustle ay yung online selling or sa akin nga ito siya, yung Binance na app. It's about trading, kung familiar kayo sa ganyan. Actually, medyo high risk ito. Trading, ito yung platform na aking ginagamit, yung Binance. Parang buy and sell lang din naman na sinasabi nila. So, ayan guys, I just want to share it with you kung familiar din kayo sa ganito or if meron sa mga viewers ko na may ganito din. Actually sa akin, I had this app way back 2016. Nag-start na ako dito and during that time, talagang newbie ako. Talagang from scratch. Umattend ako ng mga webinar, pinag-aralan ko yung mga signals, kahit yung mga layman's terms kasi sabi nga 'di ba, bago tayo pumasok sa giyera, dapat medyo, hindi lang medyo, kundi dapat equip tayo na meron tayong sandata. So pag pumasok ka dito, dapat alamin mo muna kahit yung mga basic lang, at least 'di ba, habang tumatagal naman ay pwede naman nating dagdagan or nadadagdagan yung ating knowledge as we go along. Ayan. So ito yung aking account. Actually, ito yung mga asset na aking binili. Pakonti-konti lang naman guys kasi nga syempre pag gusto mo ng high gain, high risk din. So ayaw din nating mangyari yon kasi nga newbie pa lang tayo habang nagte-trading tayo ay inaalam ko din yung mga strategy. Sa pagte-trade kasi, dapat meron kang fixed na strategy, meron kang mga rules na dapat mo talagang sundin. When we trade talaga, isa sa mga natutunan ko ay we trade using our mind or yung utak natin. Gamitin natin yung utak natin rather than heart. Kasi may mga situation minsan, halimbawa, pag biglang, halimbawa ganito siya. Halimbawa ganito ganito, paakyat. Kung minsan kasi, may mga times na bababa yung market. So pag bababa, parang natatakot ka kasi nakikita mo, parang nakikita mo dyan live yung total ng asset na binili mo, bumababa siya 50%, 20%. So parang nakaka-nervyos. Yung tendency minsan ay ibebenta natin. Ibebenta natin in a lowest price kasi natatakot tayo na baka malugi tayo ng sobra. Pero merong mga strategy dyan. It's up to you kung ano yung pasok sa appetite mo. And kailangan naka-hold back ka talaga sa kung ano yung rules mo. Very strict ka sa pagsunod ng mga rules mo. Dapat wag kang mag-trade na ginagamit ang yung puso. Ganon. At saka dapat knowledge talaga. Kailangan equip ka ng knowledge kung paano mo basahin yung mga signals, yung mga signs, kung kailan ang dapat na tamang timing sa pagbili, tamang timing sa pagbenta. So fortunately, yung mga nabili ko na asset, 'di ba yung pula? Pag pula, ibig sabihin niyan, bumaba siya sa actual price na nabili ko yung isang asset. Bumaba siya ng 0.33%. Yung isa naman is 1.13%. So hindi siya ganun ka baba. At actually, pwede ka rin mag-set ng halimbawa, yung tinatawag na stop loss. Depende nga sa appetite mo kung ano yung pasok sa strategy mo. Halimbawa, pagdating ng 50% na bumaba yung asset mo, matik siya, isi-sell mo. Okay? Pero sa akin hindi. Kasi nga, yung mga binibili ko ng mga asset kadalasan is medyo stable siya. So, hindi ka matatakot kasi nga, pag bumababa yan, antayin mo lang, bigyan mo lang ng time, aakyat ulit. Aakyat ulit. As long as hindi maubos yung asset mo, andyan at andyan yan. As long as, halimbawa, bumili ka ng 1,000 pesos. So, bumaba siya ng 50%. Hayaan mo lang.
aakyat ulit yan the next day. Okay? So, ganun lang siya. Always use your head sa pagtitrade, hindi yung puso. Ganyan yan. Nakaka-nervyos din. So, ito lang muna yung aking i-share. Next time na ako mag-share sa mga about sa signals. Kasi hindi pa naman ako ganun ka-pro. Yung sa dito, kung paano siya basahin, yung mga ganyan. O, diba? Yung information, trading data, yung mga ganyan. Kung paano gamitin yung mga signals na yan. Kung kailan ang dapat na pagpasok, kung kailan ang dapat na right time na bibili ka, kung next prediction mo ba, itataas ba siya o babagsak ba siya, yung ganon. So, meron naman siyang mga signals, kaya pag marunong kang magbasa nito, hindi ka naman talaga magkakamali. So, yun lamang guys. Thank you so much for being with me, and see you on the next one. Bye! Actually, mix na yung aking nagiging content ngayon. So, kung ano na yung aking mga maisipang ma-share sa inyo na knowledge or kunting kaalaman, ayun, na useful na ma-share ko sa inyo, I will share it. So, thank you so much guys. See you on the next one. Bye!